Okay, balik na tayo ngayon. So, welcome sa pinaka-controversial na podcast sa Pilipinas at ito ang Bakit To? Bakit to? Podcast. Podcast. Yan. Magandang gabi, Oo, Otits. gandang Kamusta gabi, naman yung magandang araw gabi mo? rin. So, okay Kamusta naman. araw mo? So, okay naman, actually. Yan. Ikaw, kumusta ka naman? Eto, okay naman. Actually, kakatapos ko lang manood ng ng balita and also Mhm. tumitingin din ako sa Blue Apps. Ayan. So, ayun, Ano ba, ba't mo may ganun terminology ng mga kabataan ngayon, no? syempre, May hindi naman tayo blue, may pink, syempre, may hindi tayo may nalalayo dyan. dilaw. Hindi naman tayo nalalayo dyan sa ganyang mga term nila. Actually, doon ko lang din sa kanila natutunan yan eh. Ikaw Ayun. So, mag-rider ka ayun, Rider ba yan? ayun. So, ayun, kakatapos ko lang manood ng balita sa news. Ayan, medyo nadidismay ako kasi yung mga nangyayari sa atin ngayon sa bansa natin, yung mga Mm, korupsyon. So, yeah. ayan, na Pero ano naman sa talaga social ako, media, dismay ano ako. ba napapansin mo ngayon? Actually, ito yung magiging ano natin eh, yung magiging topic natin ngayon, itong gabi na to. Oo. So, ang title nito is, bakit merong simp and beta male sa social media? Yan. Ayan. Okay, Ito yung, okay, okay. kumbaga, episode 2 natin to. Oo nga Ayan. pala. Episode 2 Nakaraos nga natin pala to. tayo sa pilot episode natin. At sana naman umabot man lang tayo kahit isang taon. Ginawa Iyan. na natin to. Siyempre, ano yan, manifesting yan, yung Oo pagdating sa naman. ganyan. So, Oo alam naman. ko maraming tatangkilik sa ano natin, sa ano natin, palabas natin kasi Oo. syempre, Marami na ano tayong to eh, marami tayong mga followers diyan. Pag once yes, na tapos mga listener, auto-subscribe yan, mga yan. yan, Lalo yan, mga yan, ka-level natin yan. yan. Talagang susubscribe yan. So, pagdating naman sa ano topic natin ngayon, Otits, ano naman ba yung masasabi mo sa, ito talamak talaga to ah. Oo, Talamak oo talaga naman. to na Oo. nakikita sa sa mga social media. At hindi lang na, dalawang ano to eh. Pwede to sa lalaki at babae. Yan. Oo. So hindi lang siya Doon sa basta sa word simp, lalaki. siya in general eh. Pero In nung general. sinasabi natin na beta male is, Yung mga talaga supot. yon mga, Mga ano supot niya. yon mga simp, saka beta male, mga support talaga yan. Wala silang direction sa Um, buhay eh. oh, Eto, unahin natin dito sa simp. So, ang simp kasi is, yan eh, alam na natin yan eh, na lahat tayo meron yan, which is nung yes, L, exactly. letter L na tinatawag. Mm, yes, Lahat tayo niya may exactly. ganyan. Pero, Mm, syempre, kaya tinatawag sila na simp kasi sila yung tumatangkilik ng mga mm, kalaswaan na content. Makikita mo na lang sa mm, natin sa nakaraan nating topic ng mga nag-upload na thirst trap. Mga mm. parokyano ng majority yun, simp yun eh. 'Di ba? Yes, exactly. Mm-mm. So, hindi lang naman din na ano yan, na aayon, nang dahil yun yan, katulad nga ng sinasabi mo na um, sa mga parokyano lang yung mga thirst stopper, Oo. naayon din yan sa ibang Oo. kategorya. Yan. Yeah. Like for example, yung masyado kang panatiko sa isang tao. Mm-mm. Yan. So, Panati ko sila pasok in din. physical attraction. Ganun sila. Yes. Kumbaga, pag may mga nakikita akong ganyan sa social media, not in social media, in also din sa sa society na Mhm. masyadong Correct. um masyado nilang kulang na lang lumuhod sila at sambahin nila yung tao. Yeah. So, para sa akin kasi ano yan eh, Hangga't hindi pa nga daw nakaka natitikman eh. Sabi nga ng iba eh. yes, yes, yes. Kumbaga para sa akin kasi ano yan eh, kumbaga nakakababa ng self-esteem yan, yung mga Yeah. ginagawa na ganyan. Saka nakakababa ng value bilang isang tao. Mga ganyan. Kaya nga, so kung iisipin mo kasi, Otits, um, ngayon, hindi lang basta kabataan yan eh, pati na rin sa may mga edad, 'di ba, sa mga teenagers, and sa mga adults, Mhm. and also sa mga bata din. Kasi Yeah. nakikita ko dito ngayon sa social media, like for example ngayon mga kabataan talaga, lalaki o babae, halos kala mo mismong sila pa ha.
imaginein mo, mismong sila pa talaga yung, makikita mo yun alam ko makaka-relate ka dito sa akin eh. Yung mga tipong magpo-post dun sa, kunyari, video or picture na pinopost nila, eh, alam mo yung first, I'm first, yung Oo. gano'n, alam mo yung nagpapapansin ka. Alam mo yan. Alam mo yun, yung nagpapapansin ka, Oo. tapos Kahit mapalalaki nung o kahit mapababae. nung nagpo-post na nagte-thirst trap, di naman para sa kanila yung sila naman kumukonsumo agad. Oo, kaya nga, ano yung napapaisip ka, no, tsaka every time na nagbabrowse ka, 'di ba? Sila at sila lang talaga yung makikita mo talaga na na taong nagko-comment doon na alam mo in short papansin. Alam mo Oo. 'yun? Alam mo yung term Mhm. na papansin? Hindi naman sila di ba? Hindi naman nire-replyan yung mga comment or post Oo. nila, 'di ba? Tapos May, L na sila pag pinansin sila, Oo, 'di ba? exactly. At Ayun saka nga ito pa yun. yan. Saka Ito, minsan sila pa nagchat-chat, 'di ba? oh, exactly, Sila pa nagchat-chat exactly. tapos Ang sarap, ang sarap din maging sikat no? oo. Sarap din Siyempre maging nung iba sikat naman no? na sinesendan nila ng mga chat, pinagtatawanan sila or kung hindi naman, 'di ba, ina-upload rin, pinapahiya sila. Oo. Tsaka makikita mo rin yan, yung siguro sa kasi dati, nung, syempre, yung mga kabataan natin, like, dati kasi sa Facebook or yung bago pa lang, Facebook or Friendster, yung mga bago-bago pa lang yan sila. Mga nauuso dyan, eto positibo to ha, positibo tong Mhm. sasabihin ko sa'yo. Alam mo yung mga tipong simp ka in a good way. Alam mo Oo. yung part na yun, na, like, for Iba example, kasi nung genuine na compliment kaysa dun sa nung may intention. Nung Oo, pinapakita kasi ng exactly. mga sims sa social media is may intention talaga na Mm. negative. Yes, exactly. So, eto nga yung napapansin ko nga, Otis. Yung, like, for example, yung dati pa, hindi pa ganun ka sikat yung mga social media dati. Mhm. Alam mo yung mga tipong magpapapansin ka in a good way na, uy, kilala kita, okay lang ba na mag-request ako sa'yo ng, ng fan sign? Alam mo Oo, di yan. ba? Oo. Alam mo yan. So, pag Dati napansin ka na, nung high school tayo nun or mga binata't dalaga tayo, ganyan eh. 'Di ba? Ganyan ang way exactly. of simp natin nun eh, 'di ba? Oo. Yung kumbaga pag sobrang ansaya nun, ang sarap sa Nung may pakiramdam bet nun, na bet ka Otis. ba, gano'n. Tapos, ang no, nung pinagnanasa mo pa noon, fake account pala. Nung maraming may kamukha, naalala ko yun. Oo. Yes, Alam ko si yes. Julian Chua yun, pagkakaalam ko eh. Oo. So, Daming imaginein mo ganong na pag profile picture nun eh, no? Oo, exactly. Kasi sobrang silang Mhm. sobra tayo nun fanatic din sa during that time nung kabataan natin na ang sarap sa pakiramdam na biglang sa kinabukasan o sa mga susunod na araw, makikita mo ginawa ka ng fansay, no? Oo. Ang sarap sa pakiramdam ng ganun eh. Kaya kung babalikan natin dati, wala namang masama talaga sa Mhm. pagiging sim. Kasi ano yun para sa akin, kumukuha ka ng attention or love, 'di ba? Mhm. Maganda yan gawin sa sa family mo, best friends or friends, close friends like that na kumbaga gusto mong pansin ka nila, gagawa ka ng mga bagay na ikakatuwa nila na Oo. mayroong balik. 'Di Oo. ba? Imagine mo yun. Kasi yung panahon na ngayon, itong term na sinatawag natin na simp is ginawa ng pang-asar eh. Oo. Naging Okay. Ginawa na siyang, internet slang na, kung tutuusin. Saka mga netizen kasi ngayon, sa panahon ngayon, pag may hinahangaan sila or may pinapantasya sila, hinahaluan nila ng infatuation. yes. Kumbaga, kung mas okay na lang sana kung talagang may good, Mhm. ito positibo naman to. Like for example, simp ka, 'di ba? Tapos meron kang natitipuhang babae. Mhm. Good yun, good. Oo. Kasi syempre, magpapasikat ka nun. Like for example, madatong ka talaga, Oo. ganyan. Ayusin mo yung sarili mo. Kumbaga, magpapapansin ka sa kanya para, in return, meron. Kumbaga, meron kang pakikinabangan doon sa pinaghirapan mo. Oo. Di ba? Tama. Pero, pero ngayon kasi kung ititignan mo ngayon sa mga social media ngayon, wala no return eh. Kumbaga, Mhm. nag Tama. halos yung term mo na, yung pag-response mo na dun sa iniidolo mo or pinagpapantasyahan mo is pabastos na yung Oo. comment mo.
Di ba? Uy, ang Mhm. ganda naman ng katawan mo. Kita na yung ano mo, ganito, ganyan. Pansinin mo naman ako. Tapos, ang malupit pa niyan, sa ano, ibang apps, nagpapadala pa sila ng pera. Di ba? Oo. Imagine mo Sobrang yun. ano nila, yung obsessed nila sa tao na nakikita lang nila online. Ganun na yung ginagawa nila. Mm. So, ikaw naman, Otits, ano naman yung experience mo pagdating sa ganyan? Yung ano, kagaya sa mga nabanggit mo, ganun din yung ano ko, napapansin ko or Mm. nararanasan ko. So by the way, lipat rin naman tayo sa sa beta male. So para sa'yo, ano ba Mm. napapansin mo sa mga beta male? Sa beta male naman, or, ay, parang mag, ano siya eh, Medyo may alpha. pagka-similarity sila actually, pero syempre, Mm. in terms of nung pag-uugali ng isang lalaki, iba kasi nung beta male compare dun sa alpha male. 'Di ba alam mo nung alpha male, 'di ba? Mm, Ang alpha mm, male mm. kasi may sariling desisyon, Yeah. marunong siya rin magdala ng relasyon kung Mm. may relasyon sila. Kumbaga, Good in, leader and yes, yes, dominant. yan, nasabi mo. Saka Yes. confident male sila. Ang beta male Yes. kasi medyo may pagkakaiba sila ng SIP kasi ang, I mean medyo may pagkakalapit sila ng SIP kasi ang beta male kasi ay hindi sila dominante. Ah, Mm. Pangalawa, submissive sila pagdating sa Mm, babae. yes, yes, Lalo sa yes. mga posting, halimbawa may post Oo. na babae tapos saka nung kita nung malaki balakang or puwet nung puwetan Mm. nila, di laway na sila ng mga beta male na yan. Tapos Mm. susunod susunod nila yung mga gusto na standards ng mga toxic women pati. Or nung Yun. tinatawag na performative male. Yun. 'Di ba Sa akin nahuhusay naman, ng mga performative male nung bibili ng oo. matcha pero hindi naman iinumin? Di Para ba? masabi Tapos lang nga in. magpaporma sila na medyo girly-girly sila, medyo mukha silang lampahin or lambutin. Which is hindi Oo. naman, di ba? Hindi naman dapat Oo. ganun ang aspeto ng lalaki. Pero para Kaya sa nga. akin kasi, ang mareresolve yun para maiwasan ng pagiging beta male or pagiging support mindset. Kasi para sa akin, Mm. support mindset yung mga ganun is Mm. aralin nila kung ano yung patriarchy Mm. nung talagang ang haligi ng tahanan is lalaki tapos ang ilaw ng tahanan Mm. is babae. Ganun dapat, Mm. 'di ba? Para Mm. nangyayari nagiging mas pa mas matindig pa ang babae compare sa lalaki kasi nagpapa-under sila nagpapa-under sila pangalawa ah ang lumalabas sila na sunod-sunuran sila sa babae. Mm. Tapos kung ano yung gusto na babae kahit ah imposible naman nila makamit yun kasi low quality persons naman sila or ah, women sila is susundin na lang nila para makasabay lang ba para may masabi na Mm. meron silang relasyon, which is ganun nung Mm. pagkakalintulad do sa SIM kasi nung SIM kasi kumukuha sila ng attention dun sa mga nag-upload ng mga malalaswang content. Oo. Sa akin naman, kumbaga nakikita ko diyan sa ano sa mga beta males is mahina ang loob. Yeah. Hindi sila makapag-isip ng maayos kung paano nila Wala. dadalhin Pag yung mga sarili crucial nila. decision, mga decision making, para silang Mm. babae, ganun. Lambutin ba? Katulad Mm. ng sinabi mo. Kumbaga, nakikita ko rin yan sa ano natin sa society natin na Kaya huwag ka na talaga magtaka pa. kung may makakita ka nakatakong na lalaki. Kaya nga Tapos eh. Uso nakatakin. daw Tapos, yan. tapos Uso daw yan. nakatakin. Tapos naka-tote bag. Uso daw yan. Uso yan. Kaya naisip ko kasi Tatanggapin ko pag. pa kung kung magladlad siya na as bakla eh. 'Di ba? Compare nung ganyan eh. Lalaki daw sila. Tapos ganyan ang aspe. Doon ka may irita eh. 'Di ba? Kumbaga, paano sila eh, mababa yung kumpiyansa nila sa Mm-mm. sarili. Kasi nga, kumbaga, in other term kasi dyan, ang laki ng takot nila sa sarili nila. Mm. Saka Kumbaga, hindi, hindi pansin nila, ko sa mga beta male, hindi sila magaling humandle ng resources. Yun ang pansin ko. yes. Kumbaga, umaasa lang sila talaga kung ano Oo, lang yung nakikita palamunin din. nila. Mga palamunin din, in Ay, short, ganun. kumbaga kung ano lang
bigkas sa kanila or sabihin sa kanila, sunod-sunuran na lang. Hindi, kumbaga Mm. wala silang critical thinking pa. Yeah. Hindi nila iniisip kung ano yung maidedevelop sa personality nila, 'di ba? Ganun kasi yung ano eh. Kumbaga mahina ang loob nila pagdating sa ganyan. Konting problema lang, wala na, tumba na agad. Sa Hindi na nila totoo kaya lang. itayo yung hindi na nila kaya itayo yung sarili nila. Kaya Mm. hindi ko sa ngayon, hindi ko masabi kung paano ito susolusyonan kasi nasa individual yan kung paano nila i-manage yung sarili nila, 'di Yeah, ba? correct, correct. Kasi kung iisipin mo, may iba naman mga kabataan or mga kaedaran natin na talagang dinagok talaga ng kahirapan tsaka dun nabus yung confidence nila eh. Iniiwasan nilang mapunta sa ganitong estado yung tinatawag natin na beta males. Alam mo yun yung mga tipong um, pinaghihirapan nila yung bagay na kailangan nila ma-achieve yung goal nila. 'Di ba? Mm. Oo. Imagine mo yun. So, ang ano kasi talaga dyan is you need to improve your character. 'Di ba? Mm. So, ayun nga yung pagdating sa explanation natin sa beta male and alpha male. So, ayun, ano naman yung mga sitwasyon na experience mo na nakita ka ng mga ganitong uri ng tao? Siyempre, unang-una, nakaka-disappoint. Pero sa social media, kung sa social media ko nakita, siyempre nakakaasar, di ba? Kasi wala Mm. silang bayag eh. Pero nung Oo. sa personal, nakaka-disappoint kasi hindi sila, hindi nila na-achieve nung stoic mind. Mm. Ganon. Eh, di ba, Kaya, syempre, kung para ka tumindig bilang isang, lalaki, kailangan may stoic mind ka. mm. Mhm. Sa akin naman, madalas yan nakikita. Like, for example, nasa isang lugar ka, di ba? Makikita mo yung isang tao doon na, for example, eto kasi lapitin to ng bully. Sa Etong totoo lang. ganitong uri ng Sa totoo tao lang. eh. Like for example, may isang malakas na individual talaga na talagang maton talaga. Hindi lang basta sa lalaki, pero sa Mhm. babae din. Oo. Talagang talaga nila naitutumba nila yung mga ganitong uri ng tao. So, lahat naman tayo nagdaan sa ganitong senaryo. So, kailangan lang talaga natin i-accept sa sarili natin na kailangan natin i-improve yung sarili natin pagdating sa ganito. Kasi parang isa na rin to sa pakikipagkapwa-tao eh. Kasi Oo. kung mahina ka sa society, talagang pagtutulungan ka. 'Di ba? Oo. So, ayan, mga nakikita ko dyan, hindi sa lahat eh. Mapa-opisina ka, sa ibang lugar. Pag once nakitaan ka ng kahinaan talaga, in short, sasamantalahin ka eh. Mhm. Ayan. So, Oo. napakahirap, ano, napakahirap. Sa una, mahirap, pero kailangan mo siyang labanan at i-improve yung sarili mo para at least sa susunod, 'di ba? Hindi ka na nila kakayan-kayanin, 'di ba? Oo. So ayun yung yun yung masasabi ko pagdating sa ganitong sitwasyon. So Mhm. ayan, talakayin naman natin yung mga positibo at Oo. negatibo pagdating sa simp Oo, sa simp at muna sa tayo. unang-una dito sa positibo pagdating sa simp. Syempre, maano ka, thoughtful ka and caring ka. Aha. So, pagdating naman kasi dito, talagang, like for example, yung makikita natin, kahit sa personal na lang, makikita mo siya na, maunawain siya, mapagmahal siya, at ayaw niyang may nakikitang mga nasasaktan na mahal niya sa buhay. Mhm. Ayun yung mga positibong way. And then sa pangalawa naman is marunong siya magpahalaga sa ibang tao. Lalong-lalo na sa damdamin nila. Ayun yung mga positibo. Madalas nagagawa natin 'to sa mga kaibigan natin, Mhm. malalapit sa buhay natin, magulang natin. Yun yung mga positibong nagagawa nito. And pangatlo, napaka-supportive nila yan. Yung mga Yeah. na in positive way. Aha. Napaka-supportive nila pagdating sa like for example, itong babae, magaling sumayaw. Ayun, panay cheer yan, makikita Saka mo, di ba? consistent sila. Consistent sila Oo, mag-comment. consistent. Ganun Oo. sila. Kaya dun sa hinahangaan nilang like for example, artist, K-pop dancer siya. So pag nakikita niya as an artist na
ina-idolize mo siya, nakaka-boost din ng confident Mhm. yun, di ba? Tama, Kasi tama. syempre na-appreciate ka eh. Ganun yung positibong way. So dito naman tayo sa sa negatibo ng ng simp. Maaring to ma-take advantage ng ibang tao. Mhm. 'Di ba? Sa sobrang bait mo, 'di ba? Gagamitin at gagamitin nila yun na sandata against on you. Then sa pangalawa, nawawala yung self-respect. Lagi na lang nauuna yung kumbaga yung iba, nakakalimutan mo na yung sarili mo. So, yun yung pinaka-negatibong side doon sa sim. Oh. Then, Saka pwede ko idagdag dun sa sa mm, self-respect. mm, Nawawala rin sila ng dignidad eh. Hindi lang sa yes. as a person. Totoo yan. Ano pa, may idadagdag ka pa ba dun sa mga negatibo? So sa negatibo, ang napapansin ko rin is minsan ginagamit rin sila. Mm, Kasi syempre, kagaya nga na sabi mo kanina, ah, may times sila na nagbibigay sila ng ng pera para mm, dahil sa kasimpan nila. So mm. yun, yun ang nakikita ko, nagiging vulnerable sila. Butas yung Nawawala bulsa, no? nagiging fragile sila sa pagtiwala sa hindi pa nila nakikita in person na tao eh. Oo. Tsaka Based sa on camera pa lang, Mhm. sige Mhm. sila ng sige, di ba? Send ng Saka send ng isang GCash. isang nakikita ko talaga na nakapansin-pansin na negatibo, nagiging sunod-sunuran sila. Para sila asong Mm. ulol na sumusunod dun sa porket crush nila nung nag-upload na nagtatwerk sa TikTok na talaga, todo like na tapos sunod-sunod na, ganun. Nagiging uto-uto na sila. Bawat oras, bawat araw, Mm. no? So, may kita mo sila dun, no? Tapos pag Date pa jowa pero wala na ba sila relasyon nun eh. Doon sa kung nag-upload na Diba? kung i-check mo yung lifestyle din ng nagsisimp na yun hirap din sa buhay, di ba? Yun Mm. yun din yung nakakalungkot na part dun. Kumbaga, sige sila ng follow dun sa artist na gusto nilang sundan ng sundan. Pag pinansin naman sila niyan at dinate sila niyan, ano ilalabas nilang pera? Mm. Di ba? Wala, di ba? So, madidisappoint yung, yung babae or lalaki na gumagawa nun, di Mhm. ba? And then, yun, idagdag ko lang din sa mga negatibo, yung pwede itong mag-lead sa disappointment and then also stress and insecurity sa sarili. Okay. So, syempre, crush na crush mo yung artist na yun, di ba? Mhm. So, Oo. hindi ka naman almost isang buwan, 2 buwan mo nang binabati siya, nagpapapansin ka, Oo. hindi ka naman pinapansin, naubos na yung pera mo, absent Yan, ka yan, nga, yan. di ba? Tapos wala naman nangyari, di ba? Mm. Tapos marirealize mo na sana, Doon nung pumapasok na napansin ko na isang positibo sa kanila na nagiging dedicate sila sa oh, ginagawa nila. Para sa akin yun yung yes. positibo bilang sweep. Saka So, sila, mm, sa sobrang nila, parang sobrang loyal, o sabi ko loyal, mm, or ma-considerate sila dun sa mm, pinagagawa nila. Yun yung naiisip ko na positibo naman, on the other half naman dun sa tinatawag na sim. Saka mm. loyal sila. Pansin ko, loyal sila. Oo, sobra, Loyal, sobra. sobra. Kasi parang sobrang diehard fan ka ng Mm. ganun kasi during past kasi, di ba? Sa atin wala lang naman yun eh. Yung, Mm. kumbaga, meron tayong iniidolong Oo. artist Kahit or nagkaroon na ng napapanood mga natin. issue, 'di ba kagaya Mm, ngayon na may girl group sa Pilipinas na punong-puno sila ng issue, 'di ba? Patok nga oo. sila sa mga bata eh. Mm. Oo, maski Oo, naman din ako, nakikinig din ako ng oo, ng mga tugtog nila. Kaso, syempre, nakaka-disappoint din na makita mo na in personal life is na tatapon sila ng oo. sarili nila, di ba? Ganun So, talaga. Ako naman, magaganda naman mga craft nila as an artist, pero syempre, as a oo, person, thumbs down na ako sa kanila. Makikinig na lang pero, ako sa mga produkto nila. ako na Ganun na naman lang, din, syempre. oo. Supportahan natin yan kasi, Kaysa naman na ah, nung isa naman na artist na mahilig sumingit sa mga gig. yes, yes. Parang kilala ko Naisigit yan, ah. pa. Naisigit ko pa. Na out of topic tayo saglit ha. Para, So balik tayo dito para, sa same.
So Parang may kilala ko ano yun. ka ba? May karagdagan ka pa ba sa mga positibo at Negatibo. negatibo? Ah, Since sa ano na sa akin naman, naman na ano ko na eh. Nasabi ko discuss. na naman na, oo. Sa akin naman, ano, ayan, madalas tong pagtawanan tsaka ano, hindi seryosohin. Kasi nakikita ng ibang tao na, weak tong taong to. Di ba? Lagi Mm. kang babatok-batukan. Yeah. Kaya yun yung mahirap dun eh. So, yun yung masakit sa part na bilang lalaki o babae na tinodo mo na yung Saka effort mo ano, mga para mapansin ganyang ka lang. scene, napapansin ko. Sa personal, mga weirdo yan eh. Mga ano, mga weirdong bata na ano, na, Pag nasigawan mo lang, iiyak na, no? oh, kahit itulak nga lang, sumbong na sa nanay eh. Hindi na mo natutukan eh. Ayun, Takutin mo ayun lang nga eh. yung ano dun eh, yun nga yung masakit na part dun kasi hindi nila kaya sa sarili nila na tumindig ba, 'di Oo. ba? Kaya nabanggit ko rin dito na ano madalas silang pagtawanan or laging pinagtitripan kasi hindi nila kaya yung sarili nila eh. Basta lang sila yakap ng yakap na ano wala namang kapalit, 'di ba? Sakit Mm. nun para bilang Yeah. sa isang tao na Mm. ganun ganun gawin. And then next naman, Sa mga positive. positibo at negatibo pala ng bilang beta male naman. Ano naman yung ano, mabibigay mong Okay, sige, ako naman. ideas Kasi dyan? kanina ikaw na una eh. So, by the way, nung sa mga, ewan ko kung positibo ba to, nung napapansin Mm, ko sa kanila, masyado silang mahihiyain or tahimik. mm, Parang pa-introvert ang approach sa kanila. Tapos, mm, syempre, dumedepende sila sa desisyon ng ibang tao, pangalawa. Tapos, mm, pangatlo, hindi sila competitive person. mm, Kung hindi mo sila pupukpukin or i-encourage na gawin mo yan, hindi nila gagawin yan sa nung isang bagay na ginagawa nila, ganun. Parang depukpok sila, ganun. mm, Yun ang napapansin ko. Tapos, syempre, nung kagaya na sinabi ko kanina is, submissive sila, pero mm, loyal din sila sa relasyon. mm. Oo. Tsaka dagdag ko lang din dyan, ano, Otits, ano din sila, pwede rin silang maging good team player. Pagdating sa, like, for example, nagkakagrupo, di ba? Mm. So, isa rin sila yun, magaling din yan sila mag-isip pagdating sa ganyan. Yun nga lang, Productive sila. oo. Hindi nga lang sila, ano, Mga showy. tagagawa ng Ganun. pancit canton sa thesis. Hindi, joke lang. Pero syempre, Buti oo, na. napapansin ko sa mga ganitong klaseng lalaki is, oo, good team player sila. Mm, Pero bagkus dapat, not all the time na hindi magre-rely sila sa ibang tao. Dapat marunong sila dumisisyon sa sarili nila. mm. Lalo kung Tsak, personal na buhay na tinatahak nila. Kasi sila lang mm, din naman nakakaalam ng makakaresolba ng problema nila sa buhay. oo. Tsaka maano yung malawak yung pag-iisip nila. Yun nga lang talaga. May times talaga na it turns negative din talaga. Yeah. Tsaka idagdag ko lang din doon sa explanation mo. Ano yan sila eh. Kumbaga hindi naman sila totally palaban. Pero mas Mhm. gusto na nila yung ano eh, meron silang peace of mind. Ayaw nila makigulo dun sa, like for example, may isang conflict sa isang society. Ayaw na Aha. nilang maki-join diyan kasi syempre nakaka-apekto rin sa kanila Aha. yun. Oo. Or syempre sa atin din, 'di ba, nakaka-apekto yun. Mas okay na na tumahimik ka para at least hindi ka maapektuhan dun sa sigalot na nangyayari. Pero syempre, may negatibo pa rin nun, 'di ba? Mm. Kasi kung hindi ka verbal na naapektuhan ka na pala, aabusuhin ka pa rin, 'di Oo. ba? Sa totoo lang. So, ayun, tsaka dagdag ko lang din sa mga positibo mo, marunong yan silang ano, makinig tsaka magbigay ng respeto sa iba. Like for Mm. example, ako nagbibigay ako ng idea, 'di ba? Hindi sila basta-basta na um, ipapasok nila yung idea nila at mga pag ano debate sila sa iyo. Maghihintay sila ng time na ibigay nila yung ano, yung opinion nila pagdating do sa pinagdedebatehan, 'di ba? So hindi sila bastos kung in short, 'di ba? So minsan nga napapansin ko diyan, ano, minsan ibinubulong pa sa'yo, minsan chat pa sa'yo na, Yeah. uy, may ganito akong idea. Oh, ba't hindi mo sasabihin? Kasi nahihiya ako, baka mamaya mali, mali pala itong sasabihin ko. Baka Mhm. mapuna nila ako. So, ganun sila. Ganun sila mag-isip. Tsaka, ano din, in positibo way din kasi, magaling sila makisama. Saka Ayan, napapansin ko magaling sa sila kanila sa mga makisama. beta male, hindi sila ano eh, hindi sila under pressured na tao.
Exactly. Yan. Oo. Yan yung positibo. Oo. Kasi talagang iniisip muna nila before Saka sila umano. ano, hindi sila nung ugali nila hindi agresibo, laging kalmado lang. Ganun. Yun ang napapansin ko sa kanila. Tsaka ano din sila, magaling din sila gumawa ng diskarte Mhm. pagdating sa ganyang bagay. Hindi sila pa basta-basta na ano, hindi nila pinag-iisipan yung gagawin nila. Mhm. Kasi ano mahirap kasi pag sugod ka ng sugod, wala ka naman palang bala, di ba? Yeah. So, ayan, dito naman tayo sa sa beta male in the negative way naman siya. Oo. So, ano naman, Otits, yung maibibigay mong idea about this one? So, unang-una kasi nagiging negative stereotypes sila, lalo sa panahon ngayon. Mm-mm. Pag sinabi kasi talagang beta male is supot talaga. Kasi Mhm. hindi nga wala nga silang wala silang sariling desisyon ganun eh. Di Mm-mm. sila matikas tingnan eh. Kumbaga Mm-mm. sobrang mabait nila or makumbaba sa sarili nila. Kinakaya-kaya lang sila ng mga babae. Mm. Yun, Hindi doon lang sa pumapasok. babae yan na Oo, Otits hindi ha. lang, okay, okay. In general. In Oo. general lang din Kasi, siya. kaya ako naman kasi nasabing babae kasi, doon sila ginagamit na ife-friendzone lang sila, gagamitin lang sila Ghosting, no? imaginary, pwede rin may Good example ghosting. Good Oo. good Kaya ako example kasi nasabi na naranasan ko rin ibabae. yan eh. Oo. Doon Naranasan kasi ko rin yan eh. pumapasok, kaya ako nasabi ng Pero kung syempre, kung sa opinion mo, sige, sabihin natin in general na lang, para alam mo naman sa panahon ngayon, maraming iyakin. Kaya nga. Oo. So, idikit ko lang din dyan sa negative side mo, Mhm. yung sa sinabi mo nga, di ba? Madalas yan sila, hindi nila respeto. Katulad Oo. dun, dinikit ko lang dun sa, mo, sa opinion mo. Kumbaga, madalas yan sila hindi nila respeto para sa akin din. Mhm. Tsaka ano din, pwede din silang mawalan ng leadership and opportunities dahil nga, ayun nga, kulang sila sa lakas ng loob, 'di ba? Laging Mhm. may daga sa dibdib, 'di ba? Yung kumbaga, yung iniisip nila papatok pala yun, 'di Lahat ba? ng crucial moments sa buhay nila is iniisip nila is or tumatatak sa isip nila na is first time sa kanila kahit paulit-ulit na nangyayari sa buhay nila yung ganong senaryo. Yun ang Kaya nga. napapansin ko. Oo. Tapos ano pa yung maidadagdag mo sa negatibo? Idadagdag ko pa sa negatibo bilang sa term na beta male is Mm, nagiging insulto na rin siya. Yun ang nakakalungkot, nagiging insulto na siya in general. Pag sinabi na, mm, beta male ka kasi, wala ka, wala kang mm, under ka sa asawa mo, beta male ka kasi, mga ganun, mm, di ba? mm. Eh, syempre, Madalas na, sa kanila lang naman, kaya sila, at some point, minsan nasun sila sa asawa nila is, na-realize naman nila na parang rin naman sa kanila yun. Di ba? ikabubuti. Oo. Kaya minsan ginagawa na rin pang asar yan yung term na beta male Oo, sila sabi, sa may ating mga hina ka. lalaki kasi alam mo naman, hindi Mm-mm. lang naman mga Pilipino, pati sa ibang lahi, pag nakitaan ka talaga ng kahinaan, kukutsuin ka ng kukutsain nila. Oo. Kumbaga, yung mga tao kasing yan, hindi marunong tumingin sa sarili nila. Kumbaga, may sarili silang muta, pero hindi nila kayang linisin, di ba? Mhm. So, ayun, nakakalungkot din yung sinabi mo kasi dagdag ko lang din dun sa negatibo na na sinabi mo na syempre pag once na inasar ka ng ganun, 'di ba? Parang iisipin mo kumbaga malalim na pag-iisip na ganito na lang ba ako? Oo. Kasi parang iisipin mo na parang wala naman akong ginawang mabuti na sasabihin nila sa akin na gusto ko naman ng ng peace of mind pero bakit ganun ganun yung approach nila sa akin? Yeah, Kumbaga parang exactly. napakahina ako sa kanila. Parang ayun, nakakawalan kumpiyansa ba? Mhm. Kasi imagine mo asarin ka ng Betamil no? Hindi ka naman makapalag sa kanila. Mhm. 'Di ba? Kasi baka kaltukan nga, 'di ba? So, Oo. ayun, nakakalungkot lang din pag pag ganun yung nararanasan mo. Kasi isa rin sa pambubuli yan eh. Yung
pang-aasar ng mga ganyan. Oy, simp. Oy, ano, Oo. betame. Oo. So, isa rin sa uri ng pangbubuli yan. Kaya Yeah. nakakalungkot lang kasi merong ganito sa society natin Mhm. na mahirap ng gamutin. Mhm. Yan. So, ano Tapos pa ba yung ang maidadagdag idadagdag mo? ko pa ba sa negatibo is sila yung mga blue pill person. Diba Paano may yun? red Paano pill yun? and blue pill? Kagaya sa Mm. Matrix. Siyempre alam Mm. ko paborito mo tong ano, pelikula. Eh, syempre naman. Ang red pill and blue pill. Siyempre ang red pill, Mm. it is a meaning of learn to hash truth and about the reality, hash truth about reality. Mm. And then the blue pill is represent as uh, or symbolize as to learn remain comfortable, Mm. which is sila nung ganun. Kasi ang Kaya, red pill kasi, syempre, danas na sila sa hirap ng buhay. Nabatukan na sila mm. ng realidad. So, syempre, Mm. yun ang nagre-represent as to enlightenment, critical Mm. thinking, and acceptance of unsettling reality. So, Mm. sa blue pill naman, ang sinisimbolize niya is more on comfortability, unquestioned illusions, and in terms of philosophical and social meaning, the red pill metaphor is the dominant one and then the blue is less dominant one. So para sa akin sila nung ano tinetake nila nung blue pill sa Mm. sistema nila na which is hindi sila masyado nagte-take ng risk sa buhay nila. Ano lang, Mm. minimal risk lang sa ano, okay na sa kanila. Basta Mm. ano Kumbaga, lang, hindi sila sumusugal, no? hindi sila sumusugal. Which is lahat Mm. naman ng action is may risk yan. Para kang Mm. nasugal yan kahit nagtatrabaho ka sa kung mag-OFW ka, may risk yan 'Di ba? Kasi di mo Mm. alam magiging buhay mo sa ibang Mm. bansa, 'di ba? Pwede kang mabuli Oo. doon, Yung pala illegal mapagsamantalahan. pala ang magiging trabaho mo doon. Nung Mm. amo mo pa doon, salbahe pala kung mag-OFW Mm. ka. Ganun din nung Mm. inahilin tulad ko sa kanila, which is uh, blue pill person sila. Mm. Kumbaga, ano yun eh, insecurity. Mm. Di ba? Kung Oo. i-imaginein mo. Papabasa Kasi, ka pa sa realidad at tumindig ka or diyan ka na lang yumuko at magpakalampa ka dyan sa gilid. Ganun yun eh. madalas kasi napapansin ko dyan, ano, Otits, ano eh. Pag once na naranasan nila yan, hindi na sila makaalis sa ano nila eh, Mm. sa box na pinaglalagyan nila eh. Hindi nila tinatry na makaalis dun hanggang sa matrap na lang sila dun hanggang sa ayun, magta-turn out na ano na madedepress ka na talaga kung ano-ano na iniisip mo kasi ganun na lang yung tingin mo sa sarili mo eh, Oo, 'di ba? Kumbaga tama. pinanghinaan ka na ng loob, hindi mo na alam yung ginagawa mo, 'di ba? Oo, Hanggang yung good opportunity na dapat pala na maaabot mo na, hindi mo nagagawa kasi wala na eh. Di oo, ba? tama. Hindi ka na ano maka-abante sa buhay mo eh. Kumbaga kung isasalin mo 'yun sa sa buhay natin, pag hindi mo ginawa agad-agad, 'di ba? Kumbaga step by step na meron kang plano, hindi mo talaga ma-reach yung goal Oo, mo. As a a good man, a strong man talaga oo, na talaga kahit sino man dumating diyan o bumangga sa'yo, talagang tibag talaga, 'di ba? oo, Halos lahat ngayon sa generation natin ngayon is um, ano na kumbaga hindi na makaahon sa sa ganyang sitwasyon. Kaya ang hirap niyang para sa akin ang hirap niyang gamutin, 'di ba? Imaginein mo 'yun. So, ayun, yun yung mga nakikita kong may dadagdag ko dun. Ikaw ba, Otits, ano pa yung dadagdag mo pagdating sa ganyang sitwasyon? Wala na ako may idadagdag pa sa napapansin ko. Ayun. So, ayun, dating naman tayo sa dito naman tayo sa part ng may makukuhaan silang Oo. aral with Mhm. regards dun sa napag-usapan natin. Mhm. Yun nga, so simulan na natin dun sa part ng Sa simp tayo. yan, sa sim. So, ito lang naman yung may bibigay natin na advice pagdating sa mga ganyang bagay. Lagi nating iisipin lagi na wala namang masama, di ba? Mm. Wala namang masama na mag-idolize ka or Oo. humanga ka sa isang tao. Huwag mo naman masyadong sobra-sobrahan na halos
halos Huwag na konti na itrato lang. na sambahin. Oo, yan. Ganun Kumbaga talaga kulang. mga Pinoy eh. Kahit sa politics yun eh, pag may gusto silang kandidato, sinasamba nila eh. Oo, tapos Di ba? madidismaya ka pag hindi mo nakuha yung Oo, pag di nanalo nung output, ano di mo. ba? Oo. Di ba? Ganun yung pinaka ano pinaka best example. Tsaka magkaroon ka ng tindig ba pagdating sa ganyan. Wala namang masama diyan maging malambing ka, mapagbigay ka, maunawain ka. Wala namang masama diyan, pero dapat merong control, di ba? Mhm. Hindi lang 'to naaayon basta sa mga bata, teenager, kumbaga pangkalahatan. So ayun yung mabibigay ko na ano na aral pagdating sa ganitong diskusyunan. So, Aha. ikaw may maidadagdag ka ba ba? Ang mabibigay kong aral sa mga simp na tinatawag natin is dapat may limitasyon sila at respeto sa sarili nila. Kasi ah nung limitasyon na yun is minsan kasi basta ko ano yung mai-post ni nung iniidolo nila. O sige, like, o sige, Kung parang kala mo naman yung close sila, FC sila. Dapat Totoo yan. pagbigyan mo ng safe space nung taong yun. Kasi Kaya, kasi kailangan ng privacy mapasikat man o hindi eh. Para sa akin eh. Na yan. dapat Kaya, bibigyan mo ng limitasyon saka irespeto mo rin yung sarili mo kasi mukha ka kasi low value lalaki diyan sa mata ng mm, iba pag pasibsib ka lang. Saka paano kaya pag, ah, ano mm, ah dun sa paggamit nila ng intention dapat sa maganda nila gamitin ng intention na yun kung bakit sila nagpapapansin. Kung genuine ba sila na fans or nililibugan lang nila yung kaya nga. nag-upload na yun, 'di ba? Ganun eh. Mm. Ganun yung naano ko. Tsaka Yun dapat merong yung kang ko. ano rin, meron ka ring boundaries pagdating sa ganyan. Yeah. Huwag kayong sugod na para kang engot Everything dyan, naman di may ba? boundaries naman eh. Di Kahit ba? ano Okay naman lang ang aspeto. humanga. Okay Oo. lang humanga, pero huwag sobra-sobra. Oo. 'Di ba? Nawawalan ka na ng panahon sa character development mo, 'di ba? Trato mo rin So, na tao rin yan. Pare-parehas lang yung kumbaga, tao. paano kaya kung ano, 'di ba, may magustuhan ka na na Makukurat din babae o sila pag lalaki, 'di ba? gusto nila ng privasiya sa oras nila sa Mm. buhay, di ba? Kailangan Maski, nila yan. kumbaga idadagdag ko lang din dyan sa ano, sa sinabi mo na, for example, in reality na, 'di ba, may nagugustuhan kang isang babae o lalaki, 'di ba? Mm. Kung lagi kang bigay todo, ako, lalaki o babae, gaganyanin mo ako, putik, pagdating sa relasyon yan, pulpul ka talaga, bano ka talaga, kasi hindi mo iniisip yung ginagawa mo di ba? Oo. Dapat, ano ka, consistent ka na alam mo yung ginagawa mo, di ba? Hindi ka talaga parang in short, para kang easy to get, di ba? Dapat magbigay ka rin ng tikas sa sarili mo na Mm. hindi ako basta-basta. Na hinahangaan kita pero hindi to the point na halos sambahin na kita. Oo. Ganun yung Tama. ano diyan. Ganyan yung Yan. magandang explanation diyan. Kaya kayo diyan, Tao din mga yan. listeners natin, mga listeners natin, yung mga taga-subaybay natin, lalong-lalo na sa mga teenagers, ayan, lalo, kontrolin natin yung ano, yung sarili natin pagdating sa ganyan. Oo. Kasi syempre, it turns out na masasamantala tayo niyan. Yung imagine niyo ha, ganito lang 'yan. Masyado kang habol ng habol dun sa kunyari ako lalaki, di ba? Masyado akong habol ng habol dun sa babae, di ba? So Mm. iisipin ko lang dito, tina, ano pirahan ko na lang to, palibre na lang ako dito. Mm. Then after that, di ba? Hindi na kita pansinin. Kasi wala akong nakikita ang potential sa'yo na strong ka di ba? Oo. Ano ka supot di ba? Saka nung So mga ganun. ganun lalaki, pag once na, halimbawa kung may pagkakataon man na kinita nila nung taong yon kasi sobrang, Mm, sobrang crush nila or sobrang nila, hanga nila doon sa pinagbigyan sila mm, pagkakataon. Kung tinarato lang sila as hindi more intimate person na mm, nung may mali siya ba or nagbibigay motibo na may gusto rin siya sa iyo, stop mo na pa mm, after ng meet niyo yun. Kasi mm. based pa lang sa body language siya, pinakita na niya na hanggang friends lang kayo eh. Kasi marami Oo. kasi na sa mga simp at beta male diyan, pag ganyan kayo ng ugali niyo, ano eh, Walang madadagdamag, siseryoso. walang magseseryoso sa inyo.
Tatropahin lang Mm-mm. kayo, dadami lang ano nyo, Mm-mm. friends nyo sa listahan, imbes na magkakaroon kayo ng jowa. Mm. Kaya ang maano ko lang din dyan, may dadagdag ko lang din sa idea mo is, unang-una, before ka pumasok sa ganyang estado, unang-una, syempre, i-develop mo muna yung sarili mo. Tama. 'Di ba? Unang-una, Magpatikas ka, oo, di ba? unang-una, Ano, mag-grind gumawa, ka, oo, syempre. yan, resources. Resources dapat kasi bilang ako, babae ako, syempre gusto ko safe ako dun sa magiging Yeah. future ko na jowa or Mm. husband, 'di ba? Syempre unang-unang titignan sa'yo is dapat kaya mo tumindig, may pera ka. Oo. Hindi naman uso ngayon yung ano na I love you-han na lang tapos in Ano pa, high future school? gutom ako High sa'yo, school lang 'di yun ba? eh. Bata na Sa ang ano, gagawa nun. elementary, high school, okay lang 'yan. Pero pag tungtong ka na ng college kasi syempre papunta ka na in reality na 'yan eh. Kung, So before kung ka tutusin ka, kahit tuhugan, sa street food lang kayo magdede, kung mm, halimbawa man, mag-aalwa, mm, mag-aalwa ka ng pera eh. Kaya oo, pero kailangan may syempre proper resources ka at mm, financially stable ka para tsaka may bilang masabing may bitaw lalaki, ka. ang gusto ng babae syempre na na mayroon kang ilalabas, hindi lang basta bulsa o ano, kumbaga, kaya mong dalhin yung sarili mo. Oo. 'Di ba? Hindi ka babakla-bakla diyan na putik, konting ano lang, laglag na agad yung tuka mo. Mm. Bilang babae, mga babae, ayaw ng babae na ganyan. Ganyan yung astahan mo. Kumbaga, kitang-kita ng pagiging simp at beta male sa'yo pagdating sa ganung bagay. Kaya, tikasan mo. Oo. Tsaka mag-grind ka, ayusin mo yung sarili mo, pananamit mo, hairdo mo, 'di ba? Ayusin mo. Kumbaga, iayon mo yung sarili mo kung ano yung in demand sa panlasa ng babae. Kaya nga meron tayong social media, YouTube or ano, 'di ba? Pwede ka makakuha doon ng mga techniques kung paano maging matatag na lalaki. Syempre, Oo. vice versa din 'tong sinasabi ko. Mm. Sa babae naman, syempre, kailangan mo ayusin mo yung pananamit mo, pakikipagkapwa-tao mo, hindi ka basta-basta easy to get, 'di ba? Saka Kumbaga, kung mataas ang standard nila sa lalaki, siguraduhin naman na high value silang woman. yes. Siyempre, pag sinabi mo kasing Otits high value woman, siyempre, may pinag-aralan ka. Alam Oo. mo bilang babae kung saan ka lulugar. Oo. Ayan. Kasi yun din yung mga gusto ng mga lalaki na hindi ka pakalat-kalat din sa daan, kung ano-anong Mm. pinagpo-post mo sa social media. Oo. So, itong mga sinasabi namin dalawa ni partner, which is ni Otits, is makakatulong to sa atin lahat. Hindi lang Oo. basta para sa amin. Kasi baka sabihin ng iba, ay, si Papi, pati si Otits, ano lang, ganito, ganito. Hindi naman. Kasi syempre, sa ano namin, sa side namin, naranasan din kasi namin to. Kumbaga, sinishare Mm. namin kung paano maging matatag, 'di Kaya ba, nga sa nabuo ang bakit society. to podcast eh. Oo. Kasi yan yung kung bakit nabuo tong tandem namin. Kasi ito na yung mga naoobserbahan namin na bakit pahina yung value Yan. ng lalaki at Yan, babae. 'Di ba? na-degenerate na eh. Bumababa na Oo. ang halaga eh. Lalo Oo. nung nauso nung modern feminism na tinatawag. Kaya nga, Nung dapat wala feminism tayong kasi ngayon, talaga yung binigyan naman sila ng empowerment eh. Masyado na sila mm, entitled. mm. So, ayun, maano rin natin yan sa another Mga episode natin, ano yan, madidiscuss din magiging natin yan. positibong topic natin yan since Oo, panibagong ah discussion yan. Kasi yan. another subject yun ng feminism eh. Oo. So, madidiscuss din natin yan. Syempre, hindi lang naman basta, kumbaga, etong mga ganitong napapansin natin, ito lang i-discuss natin. Meron din tayo dito sa segment natin na halos tatawa tayong lahat kasi syempre Yan. mag-ano tayo balik tanaw din tayo na Mm. yung like yung mga kabataan natin, Yan. ano yung mga napapansin natin ngayon sa future na ano ba yung mga bagay na nakakatawa. Oo. Ayan, ano yung mga ito pa
para magkaroon ng interest yung mga listeners and followers natin, bibigyan ko lang kayo ng insights sa pwede nating maging tackle in the future. Mhm. Yung alam mo yun, yung tipong um, nasa 7-Eleven ka, tapos nakita mong push pero hinatak mo. Oo. Di ba? Yun yung nakakatawang kumbaga Babasahin na iisipin nga lang, di na, pa magawa. oo, yan. Yung kumbaga Baka katangahan pangit, natin baka na pangit, baka pangit kasi. So, ayun, yung may mga pagtatawanan tayo na na topic na Mhm. napakasimple na lang pero ginagawa pa natin komplikado. Oo. So, ayun, yun yung mga aabangan ng mga natin, ng mga followers and listeners natin. Syempre, para laging updated sila sa mga posting natin. Syempre, i-follow nila yung social Oo. media natin like Facebook, Instagram, ayan, then Reels, ayan, then meron din tayong YouTube. Diyan mostly sa YouTube tayo mapapakinggan 'yan. Oo, So talaga. please hit the notification bell para at least every update namin ng partner ko is nakasubaybay kayo. Ayun yung mga pinaka-importante diyan, 'di Mm. ba, Otits? So, Okay. anything, baka may idadagdag ka pa ng mga future tackle natin na matutuwa sila. And syempre, magkakaroon din sila ng aral dun sa mga pinag-uusapan natin. Okay. May idadagdag ka pa ba? So, ano ang mga take nyo? Positibo ba or negatibo? Patungkol Ayan. sa topic natin. So, wag nyo kalimutan mag-iwan ng comment sa baba at Mhm. ugaliin subscribe sa aming YouTube channel. Ah, Yes. mag-follow sa Facebook and Instagram. Nasa banner na namin yan sa YouTube. Mhm. Bakit to Mhm. official. Tapos for the Mhm. collaboration, maglalatag kami ng email namin dun sa bio namin sa Facebook at Instagram namin. Yes, yes. Kung sino yung mga gustong may pag-collab, kahit simpleng tao ka lang, Oo. pwede tayo makipag-usap or pwede natin pag-usapan yung mga bagay na Mm. mapapansin mo sa society natin, even in social media. Kasi nowadays kasi halos lahat ng tao nakatutok na sa social Oo, media. talaga. So, ayan. So, So, ayan, yun yung kung gusto nyo ng kasunod natin. na topic or sumabaybay sa amin, mag-subscribe lang kayo sa amin. Hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga posting namin soon. Saka, Ayan. ano pa ba? Peace out na ba? Yes, peace out. Okay. Maraming salamat sa Peace mga out. Maraming nakikinig. salamat. Paalam, Mamba out.